Inumpisahan na niya ang paglamutak, pagkalikot, paggalugad, at pagkalkal sa jipay larot ko. Ganun daw ba? Napashare ako dahil napanood kita sa live mo. And I think masasatisfied naman tong listeners mo once na nabasa mo to sa kanila. So ito na nga. Ito ay pinamagatang na panalo na, natalo pa. Eksena ka, kaya pala gusto mabasa namin. Once upon a time, atake mo fairy tale. Char daw, sabi na. Working ako sa isang sikat na paaralan. Working? Di ba studying? Charis. And payapa ang mundo ko. Masaya lang, ganun. One day, talaga namang kagimbal-gimbal ang nangyari. Nung inaccept ni Kurashi, friend request ko, and kaboom, nag-message siya, ate, ang exad siya. In fairness ka, ang exad nung mga ano mo. Dahil knows niya na betsong ko siya, alam mo una kong sinabi, di ka ba bukas? Walang makakaalam. Ate! Pota na trigger ako, ma. Tapos para talagang hinamon niya ako. Like, what the fuck? Ano ba? Siya ba nagsabi? Sinabi nung guy. Sinabi daw nung guy. I'm so proud. Wow, atletang Pinay. Atletang Pinay siya. Na para talagang hinahamon niya ako. Ano ba, porket alam mong betsong kita, gaganituhin mo ko? Char. So, ito na. Inaccept, nagkausap, at nag-meet kinabukasan. Ganon ang atake niya, Mima. Talagang parang paspas siyang matikman ang kifirot ko. Ganon atake. Eto na, nag-CI kami. Nauna na siya doon kasi bawal na may makakita sa amin. Kasi nga ni, professional ang aming work lalo. Ganon. Inabangan niya ako sa reception area. And then, may bit-bit akong Jollibee, ma. Atake! Pota na para bang magugutom siya after na. Prepared, ganon. Prepared ka, Max. Atake ka, bet na bet ko mga kwentuhan mo. Thank you so much. I love you so much. Tapos, kabado pa ako kasi first time ko mag-CI. So, ito na. Nag-set muna kami ng mood. Remove ko shoes ko. Konting chikahan dito. Konting chikahan. At dito na, nagsimula ang lahat. Ito na tayo sa exciting part. Ito na guys. Nandito na. Nakaupo ako sa bed. Nilapitan niya ako. At bigla niya ako hinalikan sa neck. Okay. And nag-ask siya ng permission if okay lang daw ba na ikis niya ang aking ngipay larot. Atake mo! Mas sinong ayaw nun? Lahat tayo gugustuhin yon. Kaya tumango ako ng may seductive na tingin. At inumpisahan na niya ang paglamutak, pagkalikot, paggalugad, at pagkalkal sa jipay larot ko. Ganun daw ba? Hanggang sa umangat siya at tinanggal niya ang damit at bra ko in an aggressive way, ma. Yung para bang sabik na sabik siya, ganon. Ginosok niya. Akala ko nung una di ako masasatisfy. Kasi medyo maliit siya, ganon. Maliit siyang tao. Pero Diyos ko, totoo ngang don't judge the book by its cover. Kasi nagulantang ako sa nakita ko na para bang aayaw ka sa laki, Mima. Grabe ba? Sa pagka-wild ang oat na ito. Mabagal hanggang sa paspas na, ganon. Pabilis ng pabilis. Pinajubo niya sa akin. Pero it's a no-no. Kasi pota naman, pumasok na yun. Ay, totoo guys. Alam niyo, medyo ganun din ako. Nadidiri ako kapag ginosok na sa'yo. Tapos i-orpap mo pa. Ner. Eh di parang natikman ko na rin yung sarili ko. Kaya ang ginawa ko, jumibabaw ako at nag-igiling-giling, ganon siya, ma, ganon ang atake, at nag-twerk it like Miley, at marami pang exhibition na ginawa para naman masatisfy siya at ma-meet ko ang expectations niya.
Pero Raf, after nun ma, sinabi niya sa akin, if gusto ko raw ba kapuburakas. Message ko lang siya. Umasa naman ako ma na mauulit. Pero nung nagkasalubong kami sa school, sobra mima ang pag-iwas niya na para bang ayaw niya akong makita o makasalubong man lang. Yun pala mima, utak! Utak ka! Kasi mabading daw siya, Diyos ko. Ate, tines niya lang pala kung magiging straight siya pag nakabo na siya ng kipailarot. Kaloka, pinag-eksperimentuhan ba naman ang katawan ko? Yan lang, o diba bitin, maski ako nabitin. Kala ko pa naman may mangyayari na sa amin sa loob ng school. Kasi nga, diba, yun yung napag-usapan na kesyo papasok sa isang room at doon magbobonahan. Kaso lang, puta bakla. Kaya pala gustong gusto mo, shoota ka. December 31, puto ka na para bang hahabol pa sila. Atake mo. Eto daw, M28, haha. This happened nung 19 ako. Nakilala ko si Bilat, simbang gabi, malapit lang sa amin. First year siya, ako naman third. Tapos ayun na nga, text. Tapos nung December 31, puto ka na para bang hahabol pa sila. Atake mo. Nung December 21, bago mag New Year, inaya ko siya sa bahay. Atake. Kasi alam kong walang tao. Nasa kabilang kamag-anak namin. Tapos ayun, fight kami. Ayun, nagbunahan daw sila 6 times daw siyang nilabasan. Ganon. Iba't ibang posisyon. Prime kaya malakas. Tapos, tunang New Year, tambay kami. Malapit sa kanila, kasama ang tropa pips niya. By the way, may BF siya nung time na yon, ate. Ka-age niya lang, pero wala daw nangyayari. Ate! Tapos, sweet nila sa harap namin. Inaasar ako ng mga tropa ko na panis daw ako. Di nila alam, pinapak ko na tropa nila. Ito ang twist. After a week, yung tropa niyang isa, inuwi ko din sa Balor. Habang kami ni girl, sayang nga eh. Yung isa niyang tropa, inaya din ako. Laflapan, kaso selosa si girl, ayaw ko. Ate! Pasabog! Ang dami nating winner tonight, ma. Ang daming winner tonight. Ang daming winner. Ate! Pinashuwad niya ako, then ang laki ng notability niya, ate. Another day, another episode of exposing your ka-ervogan homens. Atake! Sobrang funny nitong story na to. Actually, nabasa ko na siya sa live, pero I think kailangan yung marinig to. Ganon! Hi! This is my story when I was 17 years old. Na-vogue sa nature. So, here's the scenario. He's older, tall. Ang bet ko talaga sa kanya ay yung lips niya. Very kissable. At sa kissable lips, sana ganon. We hanged out sa isang place na pwedeng makahamok or duyan. Tapos, it's getting late, I guess, 7, wala nang katao-tao, kundi kami na lang. So, ayun, he grabbed my valves, ganon. And he ate my nipay laro. Grabe, ang bilis ng mga pangyayari, ate. Ang bilis. Wait lang, di ba ako tapos? Tapos, horny bells na siya. Nakakita siya ng spot na very madilim. Tapos, gumora kami doon. Madilim nga. May coconut tree pa nga. Tapos, pinashuwad niya ako. Then, ang laki ng notability niya, ate. Wait lang, ang bilis, ma. Wait lang. Masyado mo naman akong ginagalgal. Wait lang. Ayan. And, ang funny part is, humiga siya sa grass. Tapos, may kumagat na langgam sa tewup niya. Ate!
Shoota ka? Wala kasi kaming dalang shawl para ilatag. Shootang ina, tawa ko kasi pinatalikod niya ako again hanggang sa nakita niya natatawa ko kaya pina-orpop niya ako. Pero natatawa pa rin ako kasi kinagat yung tiwop niya ng langgam. So ayun, hanggang dun lang buti natapos. Yun lang, lesson learned, dapat magdadala ng panglatag para hindi kakagatin ang very good. Yun lang, bye! Shootang ina, nag-stop ako, ang baho ng hininga, shoota. Siyempre bago ako matulog, magkakaroon pa rin tayo ng another episode of Exposing Your Ka-Ervogan Homens. Na para bang hindi siya napagod sa live talaga. At tinabasa ko na to sa live at talaga namang sobrang funny niya. Like, ate, hindi ko talaga alam ang tawa namin kanina sa live. Ay, nandito talaga ang tawa. Kaya umpisahan na natin to. Newbie lang ako dito, pero dahil nakita ko mga post nyo, try ko din entry ko. Lalaki ako, 19. Huwag na natin basahin ang mura, pero binasa yan sa live kanina. So, yun na nga. Nag-DL ako ng yellow app at saka ng pink app. Di nyo kaya. More entry, more chances of winning. Atake! Pinagsabay ko. Atake, di ba? Hanap ko nun is friends lang talaga ganon or ka-vibes. Tapos may nakamatch ako sa yellow app. Then, usap-usap, ganon. Nagbigayan kami ng IG, pero nakadump ako. Then, ayun, fast forward, nakaanuhan. At sa nagkaanuhan. Nagkaanuhan kami sa IG, like, nagsesenda ng in-hit, ganon. Basta alam nyo na yon. Ano ba yan? Di namin alam yan. Oti. Then, ayun na nga, nagkayayaan na. Tas, ito na ang exciting part. Oti, at meet kami. Tapos, dinayo niya ako after ng class ko. Ay! Grabe ang kapugian ni Kuya, dinadayo. Nandito yung kapugian niya, nandito. OA. Ngayon, kain siya, tas nahihiya ako dun sa pinuntahan namin, sa Astortel ata yun. Ay, nagbanggit talaga ng pangalan. Pagkatas ng video na to, ang profile ng Astortel, ay, atake yan, ganyan kataas. Tsari, nahihiya ako, baka ako iharap niya doon nga daw sa reception. Kasi first time ko magganon, then siya nag-ask. Akala ko nga una bakla siya eh. Kasi mukha siyang bakla, tas boses niya ang laki. Tas yung accent niya, kung paano siya manalita, halatang Bisaya. Grabe naman sa Bisaya. Uy, walang hate sa mga Bisaya dito. Ayun yung nakasulat dito, baksa. Tapos ayun na nga, nakapasok na kami sa hotel. Nahihiya pa ako. Puta din, ayun. Ako, pa-chill lang. Upo kami. Tapos ako nag-e-explore kung may charger. Mga gawain talaga. Yung una nga hanapin ay charger. Yan ang pinaka-important. Kasi, paano pag nalobatan ako doon? Ay, atake. Nag-e-explore ako kung may charger, ganon. Aircon, tas nag-check ako ng kung ano-ano. Tas siya as in sunod ng sunod sa akin. Tumatabi, as in kahit mag-check ako ng CR, sumasama, tas silipin ko yung TV, sumusunod. Natatakot ako. Ate naman, ba't ka kasi sumama-sama o sinama-sama mo yan dyan, diba? Kaya matatakot-takot ka. Sena. So yun na nga, humiga na nga ang bebe boy. Tas tumabi siya. Ako naman, wala naman akong livig that time. So, naglaro-laro lang ako. Tapos bigla akong hinalikan. Puta ina, nilaplap ako gano'n. Shootang ina, nag-stop ako. Ang baho ng hininga, shoota. Ayun, hindi na nga livig ang naramdaman ko, kundi takot. So, ginawa ko na lang. Sabi ko na lang, orpapin niya na lang ako. Norpap niya naman ako. Tapos gusto niya, kiss. Sabi ko, ay, ate. Tapos ayun, nagbonahan kami. Pagpasok ko, alam nyo yung memes na kapag sa Bisaya, agay. Ate, over ka na. Kapag sa Bisaya, agay. Shootang ina, natawa ako nung pinasok ko yung dikavolity ko sa kanya. Sabi ba naman, ayan na. Shootang ina, tas pagkasabi, Bisaya yung accent niya, gagi. Tas after nun, inorpop na lang ako hanggang sa level 10. After ko level 10, naghugas ako, sabi ko ako muna. Tas gusto niya sumabay. Hugasan ko din daw ang kanyang ngipay larot. Shootang ina, hindi din nag-shave, Diyos ko, forest yarn. Gusto niya ako kiss, sabi ko ayoko. Tas gusto niya magpalagay ng kiss mark sa chestina niya, ganon.
Natatakot na ako, te. Nakikripihan na ako sa kanya. Hindi na livid ang nararamdaman ko. Nagdahilan na lang ako na may exam ako para makauwi na. Ending, umuwi siya na parang hindi win-win situation. Atake! Pag uwi ko, naligo agad ako, nag-toothbrush ako 3 beses, tas nagsabon ako 3 beses. Shootang ina, sobrang ano nun. Please, bago kayo makipagbonahan or fubu, make sure na yung hygiene nyo maayos. Bona, gusto, toothbrush, ayaw. Sobra talaga yung ano na yan, ma, nung nagla-live ako, sobrang over talaga. Sabi talaga yan, ma, nung binasa ko yan sa live. Sobrang over niya talaga. Like, grabe ang laugh naming mga nanonood sa live. So, ayun no, lesson learned sa mga guys, gays, girls, lesbians, and kung ano mang gender mo, bago kayo makipagbonahan, diba? Bago kayo makipagbonahan, ate naman, Bax, ano ba? Mag-ano ka naman, magsipilyo, mag-shave, magkuskus, atake ka naman dyan. So, ayun lang, kung gusto niyo sumali sa ating group, ang link ay nandyan sa aking profile, and then, yung IG naman is comment down below na lang. Yun lang, bye! Nung binaba na yung brief niya, nagulat ako kasi parang ulo ng pagong na malungkot. Paano yun? I think it's time para gawin na natin yung Krizata makeup, no? Kahit siguro hindi ko siya magagawa ng gawang-gawa. At syempre, iba ang facial features ni Krizata. So, alam niyo yon, gagawin natin siya sa paano ang paraan ko, ganon. Alam niyo na yan, another day, another episode of Exposing Your Ka-Erbogan Homance. Yung mga gustong-gusto nyo, no? Talaga kahit sa live, diba? Hi, Mima. So, silent viewer mo ako at super aliw ako sa mga videos mo. I would like to share my previous experience din sa fubo face ko. Sabi niyang ganon. Ito na nga, 21 ako that time and naudyukan lang ako ng mga friend ko na mag-try ng dating app. So, ayun na nga, na-meet ko itong isang otoko. Usap-usap, then nag-decide kami na mag-meet. Yun, meet up sa McDo and Mima, ang borta ng katawan niya. So, sabi ko sa isip ko, ay, perfect. Talagang may bitaw may bitaw talaga siya. Ganon. Ang over ng grip ng setting spray. Ate, wala ako ng OMG brown ni Krizata. So, ito na lang yung lens na available sa akin na ringless. Kaya, ayan na lang tayo. So, syempre, nakapag-usap na mag-CI. Kasi, magkasama nga sila nung gagawin nila doon like date. Parang wala naman silang napag-usapan na ganon. Charing. Nasa front desk na kami. Kumuha ako ng libreng nyondom. Ay! Safe sex talaga. Always practice safe sex. 5 nyondom agad, ma, kasi hello, sasayangin pa ba ang pagkakataon? Ganon daw. Dapat grab the chance. Go for the gold always. Ganon ba yan? Ayun na. Pumasok na nga kami sa confession room. Ganon siya. At nagkaalaman na. Exciting part, ate. Alam natin yan, lahat tayo kinikilig dyan, wait lang. So, ayun na. Toka, ganyan. Ako naman, for the ganyan, top performer, na para bang dati siyang kasali sa girl group, ganon. O, shootang innerls, nung binaba na yung brief niya, nagulat ako kasi parang ulo ng pagong na malungkot. Like, alam nyo ba sa live, iniisip namin kung paano yon yung ulo ng pagong na malungkot. Like, paano siya? Ini-imagine talaga namin. Grabe naman ang description. Di talagang kumurap ako kasi baka mali yung nakikita ko. Kaso hindi, tang-iners. First time ko yun, as in, sabi ko sa sarili ko, ay, meron pala talaga sa totoong buhay nito? Ba ate, yung energy ko biglang bumaba ng 50% na lang. Pero sige, go pa din kasi baka naman kako tatayo pa yan kapag nabuhay. Tapos sabi niya, i-orpap ko daw ang kanyang notability, ganyan. Ang putek, pagka-orpap ko, hanggang labi lang, need ko pang umuso para bigyan ng kahit konting kasiyahan, ganyan. Ate, paano yun? Like, nai-imagine nyo ba kung paano siya? Kung paano nakaganon ka, ma? Paano, di ba? Ayun nga, para akong humahawak ng Crayola.
Magaling ako sa pag-orpap na ganyan. Pero sa kanya, Diyos mio, talaga di carry kahit matigas na parang kikiam pa din, ate. Tapos, Mima, ang pinaka-awkward is nung nilagay na namin ang nyondom, ay talagang cannot be reached, ate, ang luwag. Feel ko yung size niya is super extra small. Ending, walang nangyari na pasukan at nasayang ang 5 nyondom. Nagsorry naman siya kasi nga daw ganun yung nangyari. Pero nung nakaraos naman siya ng kamay-kamay, nag-aya na agad akong jumuwela. Tapos blinak ko na siya sa lahat. Sorry guys, size matter talaga. Yun lang mo. Yun lang, di pa tapos ang makeup natin. Pero hanggang dito na lang ang ating homance. So yun lang, bye! Pinsan ko siya, pinakilala siya sa akin ng pangatlong tita ko. Day, another episode of Exposing Your Ka-Ervogan Homance. Ayan talaga tayo eh. So ito ay pinamagatang Bonahan with Unexpected Person. Atake talaga to. Hi, I'm Cindy. I'm bisexual. Share ko lang itong experience ko nung 16 years old ako. Oo, 16. Ang aga kong kumerengking, no? Buti alam mo. Ayun na nga, I met this guy sa lit match. Okay naman, pogi, moreno, at sabi niya, 18 years old na siya. Mother fantasy ko yung 2 years older than me. Balik tayo sa chika. Syempre, bago ko siya kitain and everything like that, nag-usap muna kami dahil bata-bata pa ako noon at gusto ko munang kilalanin kung kikitain ko. Dapat lang box, naku ka, isasako ka na lang bigla at itatapon sa kung saan-saan. After namin mag-usap, isinakto kong walang pasok sa school nung nagkita kami. Si bakla, nag-commute lang. Binigyan niya akong 1K pang commute. As he should. As he should. Dapat lang. Gusto ni Guy, sa City of Tarlac kami magkita. Fast forward, nagkita na kami and nag-CI, ganon. Sa hotel na kulay pula na may logong Hapones. Ate? Nung una, tinanong niya pa ako kung okay lang ba sa akin, kung comfy ba ako, ganon. Ang sagot ko naman, oo. So, sinimulan na ang espadahan. Sword fight, ganon. Inorpap ko siya, then super ungol siya, ganon, sa ginagawa ko. After nun, nung nasa momentum na siya, minukbang niya ang aking notability. After nun, nilagyan niya ng luberissim. Tapos, pinasuot niya na ang nyondom niya, which is dapat lang safe sex. Ate, napasabi ako ng dahan-dahan lang kasi ang laki ng kanyang nota and sabi niya, yes, I'll be gentle. Gulat ako kasi akala ko nasa Wattpad kami. Nung ginusok niya na, shoota bells, ang sakit. Pero sabi niya naman, tiisin ko lang daw dahil sasarap din yan. At oo nga, mi, sumarap din siya. Ganda. Sobrang OA niyo talaga. Kailang posisyon din kami bago mag-missionary position. And mabaliw-baliw ako. Tapos nung malapit na siya sa rurok, tinanong niya ako kung okay lang bang alisin ang nyondom. Sabi ko, okay lang. Basta bigyan niya. Ate! Ate! Natutuwa na ako eh. Bigyan niya ng luberissim. Nag-oo naman siya and sabi niya na hindi raw niya ijujutok sa loob ko and tinupad niya naman yon. Natapos na yung first niya at ginutok niya nga sa aking face. Fination si bakla. Sabi niya kung pwede pa raw umisa and dahil hindi pa ako tapos nun, sige sabi ko, ginusok niya ulit. Grabe ulang pagod ah. Pero this time, wala nang nyondom. Inaso niya ako, mother, hanggang sa nilabasan na siya ulit. Hindi pa ako nilalabasan kaya sabi niya, huminga daw ako. Ate, shootang ina, inorpap niya ako, bis, hanggang sa labasan ako. Nagpahinga na kami noon kasi nga, tapos na kami both eh. Halos 5 PM na nung inaya niya akong umuwi kasi sabi niya, baka hinahanap na daw ako sa amin. Hinatid niya ako gamit ang karu niya. Oo, nakalimutan kong sabihin, may karu siya. Hinatid niya ako hanggang sa municipality kung saan ako. And binigyan niya ulit ako ng pang-commute which is dapat lang naman, 'di ba?
papunta kami sa barangay namin. After nun, bihira na lang kaming magbonahan kasi busy na siya sa work niya at ako sa school. Fast forward, ito na ang pinaka-exciting news. Nagka-reunion kami ng mga kamag-anak namin sa Pampanga na ginanap here sa Tarlac. Nakita ko siya, ate. Akala ko jowa bells niya yung isa naming kamag-anak and hindi ko alam. Related pala kami, hayop. Pinsan ko siya, pinakilala siya sa akin ng pangatlong tita ko, kapatid ni mama na nakatira sa Pampanga! Sabi! Ataka! Hindi ko alam na pinsan ko pala, kaya nung nagkita kami, awkward malala. Smirk pa siya na para bang gusto niya ulit akong tikman. Sarap! Pahabol niya, Mama send help, sa kanila gaganapin yung next reunion namin. Grabe mo, grabe ba? Grabe ang plot twist. Actually, nabasa ko na yan sa live pero nagugulat pa din ako every time na natatawa. Yun lang, hanggang dito lang ang inyong comments at magkita-kita ulit tayo sa ating susunod na video. Yun lang, bye!